Flashback. Love. Please wake up. Love, please. I'm sorry. Please wake up. Binuklat ko ang aking mga mata nang marinig ang boses na iyon. Aish. Hindi ko naalagaan ang sarili ko, muntik ko na mapabayaan ang mga anak ko. Bakit ka nandito? Malamig na tanong ko kay Simon. Dumaan ang takot sa kanyang mga mata, nang marinig ang tono ng boses ko. Love, are you okay? Will I ask a doctor to look for you? Baby, please answer me. Nakita ko ang kanyang mga luha na pumapatak sa aking kamay na hawak-hawak niya. Hindi na kailangan. Sagutin mo ang tanong ko, anong ginagawa mo ditong lalaki ka? Malamig na tanong ko sa kanya. I'm here for you and our baby's love. I'm sorry, please let me explain. Umiyak pa rin na aniya. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya, at dahan-daang tumayo. Buti alam mo na triplets ang anak ko. Akala ko wala ka ng pake, iwas tingin kong sabi rito at tinanggal ang kamay ko sa kanya. I'm sorry kung napabayan kita, love. I'm sorry, please forgive me, baby. Don't call me baby, it's disgusting. Please Monet, let me explain. Pagpupumilit pa nito, napabuntong hininga ako sa katumungo, 10 minutes, maikling sagot ko. The witch made me follow her and made me look like a fool. Dahil kung hindi, you'll be in danger, she will hurt you and our children. I can't, love. You're my deepest weakness. Wala akong magawa kundi sundin siya, dahil kaunting maling galaw ko lang ay mawawala kayo ng mga anak natin. Yung nakita mo, siya ang nag-insist. I didn't like it, love, swear. I was so frightened when you left the penthouse, hindi ko alam ang gagawin. Gustuhin ko man sumunod ay hindi ko magawa, dahil nasa kung saan lang ang mga tauhan niya at palibot-libot, he explained. At bakit mo ako iniiwasan noon? Dahil pa rin ba doon? Taas kilay kong tanong. No, that's the time when I was finding the suspect of those death threats na ibinibigay sa'yo ni Hyacinth. Sinubukan niyang utuan si Cole na half-brother niya pala. Siya ang spy sa lungga ng kapatid niya. And please, act like you know nothing. Hindi niya alam na pumunta ako dito, dahil pag nalaman niya, papasabugan niya ang hospital na ito. Hyacinth, gaganti ako sa oras na manganak ako, walang hiya siya. Idadamay niya pa talaga ang mga anak kung babae siya. Sira na ang tuktok niya. Itinuring ko siyang kaibigan tapos gaganituhin niya ako. Napakakapal niya, sabi ko sa ka-emosyonal na umiyak. Hush love, I'll be the one to hurt the witch. I won't let your hands be filthy. Stop crying love, masama para sa inyo ng mga anak natin yan, saka nito hinaplos ang aking buhok. I'll leave you to Yang, alright love. I need to go to the beach, aniya saka naglakad palabas ng kwarto ng may suot na mask. Ilang sandali ay pumasok si Yang at tumakbo palapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Zerina, ayos ka na ba? Nag-aalala ako sa inyo. Umiiyak na sabi niya habang nakayakap sa akin. Luka, ayos lang kami. Oh, nakausap mo na ba yung walang hiya mong best friend? Sarkastiko kong tanong. Ay pusa, sira pala ang tuktok noon. Mabuti na lang hindi na natin masyado nakakasama yun. Nakakakilabot. Biro mo, gusto kang saktan, pasaway talaga. Nangangilabot na aniya. Humagalpak ako sa tawa. Pag talaga si Yang ang nagsabi. Epic. Luka ka rin. Hoy, balita ko si Khalil nagdala sa'yo dito. Pagchika niya, oo. Mabait naman pala ng kaunti yun. Medyo like ko na siya. Hoy, anong like ka dyan? Napatingin kami sa nagsalita sa likod. Bumungad sa amin ang nakasimangot na si Cole. Uy, andyan na pala ang jowa of my life ko. Saka ito yamakap rito. Nagkwentuhan pa kami't nagtawanan dahil maganda umano ito para sa akin. Nakalabas din ako kaagad ng hospital. Ilang araw ang lumipas, ay dumating ang araw na maghaharap kami ni Hyacinth. Kinidnap ako ng mga tauhan niya sa kung saan, pero show nga lang nila dahil may tracking device ako sa aking ngipin. Nakakonekta ito kay Yang na mukhang tulog pa hanggang ngayon, show nga talaga. Nakangiti lamang si Cole sa akin kapag tatalikod si Hyacinth, dahil hinihintay niya lang na umalis ang kanyang bruhang kapatid. Kawawang Zerina. Hindi pupuntahan ng baby ko. Oh, pang-asar sa akin ni Hyacinth. Tumawa ako ng may halong pang-asar, which, I know right. Wala ka naman kasing baby.
Ops, huwag kang triggered, baka mabaril mo ako ng pistol mo. Sige ka, baka bigla na lang may tumama sa ulo mo niyan, walang takot na pananakot ko rito. Pika naman itong binaba ang kanyang baril, at saka binato ang baril na gumawa ng malakas na ingay, kaya nagkaroon ng chance si Cole na islide ang Swiss knife sa ilalim ng upuan ko, kung saan ako nakatali. Commandant ako dito at nagpasalamat. Who run the world girls? Kanta ko, wala lang. Pang-asar lang, pantanggal ka ba lang? Sa kaloob-looban ko kasi ay sobra na ang kaba ko. Lahat ng sinabi ko kanina ay totoo, pero may tsansang hindi ito mangyari dahil hindi ko pa alam kung nasaan na si Simon. Puny Emas, tumigil ka sa kakakanta, kakasahan na talaga kita. Iritadong sigaw sa akin ni Hyacinth, saka ako pinalo ng hawak niya sa aking mukha. Weak mo naman, yun lang ang kaya mo. Ina mo tatapusin na kita. Pika na sabi niya at itinutok ang hawak niya sa aking noo. Ma'am Hyacinth, may mga parating. Kinakabahang sabi nung lalaking nakaitim na bantay sa labas ng lungga nila. Ibinaba ni Hyacinth ang kanyang dala at dumaan ang kaba at takot sa mukha. Oh, huwag ka matakot Hyacinth. Marami sila, sobrang dami. Parang nababaliw na sigaw ko sa kanya, saka tumawa ng malakas nang itinutok niya ang hawak sa akin ulit. Pero ngayon, nakatutok na ang armas ni Cole sa kanya. Cole, anong ginagawa mo? Huwag ako ang tutukan mo. Si Zerina, Anya. Sorry sis, but I choose my friends over a crazy sister. Feel betrayed yet? Nang asar na singit ko, at inipit sa paa ko ang Swiss knife at pilit na pinuputol ang lubad. Ah, mga traidor. Kaya pala ganito umasta etong si Zerina alam niya pala na traidor ka. Sa kanito ako tinamaan sa balikat. Hindi ko pinakitang nasaktan ako, kahit ramdam ko na ang init ng bala sa loob, dahil kailangan kong matanggal ang lubad. Sorry sis, pagpapaumanhin ni Cole sa kapatid, saka pinaamoy ang panyo na may kemikal na pampahilo, dapat tinapos ko na yan kanina pa. Putek, nataman ka pa tuloy. Lagot ako kay Simon nito. Ako ang una nun kakatayin. Takot na sigaw niya saka tinanggal ang lubad sa katawan ko. Tumawa lang ako rito, saka nagpadala na sa sasakyan para magpa-hospital. Ayos ba Zerina? Inirapan ko si Yeng sa kanyang sinabi at nagpadala na sa hospital. Love, does it hurt? Nag-aalalang tanong ni Simon sa akin nang makita ang sugat ko. Di ba obvious? Wala sa mood na sagot ko. Mood swings. Tatapusin ko si Cole. Tatapusin muna kita Simon. Napakabagal mo at di mo man lang nakita kung paano ako mang-asar sa kanya. I pouted. Instead of getting scared, he laughed. Bad ka. Ayaw ko na sayo. Saka ko ito tinaboy paalis ng kwarto ko sa penthouse niya. Ayaw kong tumabi sa kanya dahil mabaho siya. Ilang araw ang lumipas at naging busy si Simon sa trabaho niya, kaya naiiwan ako palagi dito sa bahay, at kumakain ng manggang hilaw. Araw-araw yun Nanunood ako ngayon ng SpongeBob SquarePants nang biglang kumalabog ang pintuan. Kinakabahan akong naglakad ng tahimik papunta sana sa likod ng bahay nang may magsalita. Akala mo ba matatakasan mo ako Zerina? Nababaliw ka na Hyacinth. Sigaw ko dito nang may halong takot. Wala akong kahit ano ngayon para panlaban sa kanya. Madumi ang suot nito at magulo ang buhok. Nakangisi ito na parang nauulol na aso sa akin, na naging dahilan para mas lalo akong manghina. Ngayon, wala kang kawala sa akin Zerina. Tatapusin na kita pati si Simon. Lahat ipinagkate sa akin ni Simon. Ang gusto ko lang naman ay may salba ang buhay ng nanay kong naghihingalo, pero pinili niya ang nanay mo. Pinili ng nanay ni Simon ang nanay mo, na bigyan ng pangalawa pang buhay. Nanay ko dapat iyon. Umiiyak na sabi niya sa kangumisi. No Hyacinth, I'm sorry kung ganun ang naisip mo. Hindi ko alam na dalawa pala ang pinagpipilian ng mama ni Simon noon na pagdadonitin ng puso ng ama ni Simon. Hindi ko alam. Sorry. Naluluha kong sabi. Ngayon, naalala ko na. Kaya siguro pamilyar sa akin si Tita Saima, ay dahil siya ang tumulong sa amin noon. Hindi. Kung hindi ka nakiusap noon, edi sana buhay pa nanay ko ngayon. Sigaw niya sa akin saka pinaputok ang hawak nito, pero tumama ito sa sahig. Unti-unti akong umatras palapit sa telepono,
at prinas ang Juan dahil diretso iyon sa opisina ni Simon. Simon love, help me, please. Naiyak na sambit ko sa telepono. Wait a minute Monet. I am in an urgent meeting, I'll be there in 15 minutes. Saka ako nito binabaan ng tawag. Kahit anong tawag mo dyan Zerina, hindi na rin kayo aabot ng mga anak mo. Nababaliw na sigaw niya sa akin. Tulong Simon. Help. Please tulungan mo kami. Umiiyak na bulong ko bago ako makarinig ng malakas na putok ng baril. Hindi ka dumating. End of flashback. Huy Zerina, pahinga ka muna dyan. Kanina ka pa nagtatrabaho. Kain muna tayo. Liningon ko ang aking office mate na si Sylvia. Magkatabing cubicle lang kami, at siya na rin halos ang kausap ko dahil magkasabay lang naman halos kami na hire sa kumpanyang ito. Tumawa ako sa katumango. Saan ba tayo kakain? Tanong ko dito. Diyan na lang sa katabing mall, mabilis lang naman, aniya. Tumayo na ako sa aking kinauupuan, at saka kami sabay na naglakad. Pagkabukas ng elevator, ay bumungad sa amin si Sir Silvestre na seryosong nakatingin sa amin. Mag-isa lamang siya at mukhang kapapasok lamang nito. Good afternoon po Mr. Silvestre, magalang na sabi namin ni Sylvia sa kanya at yumuko ng kaunti. What floor? Malamig na tanong nito sa amin. Third po, si Sylvia na ang sumagot, habang ako ay nanatiling nananahimik sa isang tabi, dahil wala naman akong dapat pang sabihin. Ang third floor ay nakakonekta sa mall, na pagmamay-ari ng kumpanya namin, kaya halos ng empleyado sa amin ay doon kumakain. Kinukurot-kurot ako ni Sylvia sa aking tagiliran, kaya napa-array ako at napatingin sa akin si Sir Simon. Are you alright? Tanong nito sa akin. I nodded. Yes sir, nauutol na sagot ko. Bakit ba ako nauutol? Kainis. Tumango lamang ito at nanatili ang kanyang mata sa akin. Bakit ba ito nakatingin sa akin? Wala naman akong dumi sa mukha. Bakit po sir? Matapang na tanong ko. Umiling naman si Sylvia sa akin, na para bang mali ang ginagawa ko. Nothing, you look like my wife, maikling sabi niya. Hindi na ako nakasagot pa dahil bumukas na ang elevator, at saka roon nagsitili si Sylvia. Wife, mayroon ba kayong pass ni Sir Simon? Napakagwapo. Kinikilig na aniya. Ewan ko dun. Wala naman, nauutol na sagot ko, Luca. Ba't ka nauutol? Nako Zerina, umamin ka na. Hindi nga, may asawa na yung tao eh. Inis na sigaw ko sa kanya, saka nang unang maglakad papunta sa loob ng mall. Hoy, aminin mo nga, may nakaraan ba kayo ng boss natin? Iba siya tumingin sa'yo, promise. Seryosong sabi sa akin ni Sylvia. Muntik ko naman may buga ang aking iced tea na iniinom sa kanyang tanong, wala nag-iwas ako ng tingin sa kanyang mga mapanuring mata. Sure, sige, di kita pipilitin pero alam mo. Dati ko pa talaga napapansin yung way kung paano siya tumingin sa'yo. Since last year, di ba sabay tayong na-interview? Aish, ewan, aniya. Napatingin naman ako sa kanya. Huminga ako ng malalim saka nagsalita. Kailangan ko na talaga ilabas ito, 3 taon akong walang pinagsabihan nito. Meron, boss ko siya dati na naging jowa, sagot ko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sabi na anong nangyari? Naghiwalay kayo. Tsaka paano ka nakapasok sa kumpanya niya? Hindi naman related ang course mo sa trabaho mo ngayon, sunod-sunod na tanong niya sa akin. Iniwan ko siya, napapikit ako nang mariin nang maalala ang araw na iyon. Flashback. The 2 babies are safe, Miss Toledo. But the other one, I'm sorry. You lost it. Yung bata ang nataman ng paputok. Parang gumuho ang mundo ko nang marinig ang sinabi ng doktor. No, did I just heard it wrong? Pakiulit po Doc. You lost the 3rd baby Miss Toledo. I'm very sorry for your loss po. Hindi po namin ito nervive, anang doktor saka umalis sa kwarto. Hinaplos ni Khalil ang aking likod nang magsimulang tumulo ang aking mga luha. I'm sorry Zerina, hindi ako nakarating agad, paumanhin ni Khalil sa akin. Umiling ako rito dahil wala naman siyang kasalanan. He's the one who saved me from that crazy witch, kaya wala siyang kasalanan. No, Khalil. I can't lose my baby. No, not my baby. Please, wag ang anak ko, iyak ko. Ako na lang sana.
Ako na lang sana. Nanghihinang sabi ko saka ako tinamaan ng antok. Nagising ako nang makarinig ng ingay. Let me in Trinidad. My wife needs me, rinig kong sabi ng isang pamilyar na boses. Why is he even here? Dahan-dahan akong umupo sa kama, takot na baka masaktan ang baby sa loob, at saka tiningnan si Khalil na nakabantay sa couch. Sinenyasan ko ito na papasukin ito. Agad naman itong pumasok at lumapit sa akin. What do you think you are doing here? As much as I want to say his name, I can't. Parang isang kasalanan na sabihin ang pangalan niya. Love, are you okay now? Aniya, napatawa ako. Sa tingin mo, malamig na tanong ko dito. I'm so sorry. Hindi ko alam. Akma ako nitong hahawakan, pero inilayo ko ito sa kanya. Don't you dare touch me, mister. I don't let strangers hold me, sabi ko. Love please. Ayos lang yan, at least buhay. Parang nagpantig ang aking tainga sa kanyang sinabi. Hindi ko napigilan at lumipad ang aking palad sa kanya ng paulit-ulit. Tarantado ka pala eh. Isa kang malaking tarantado. Anak mo yung namatay tapos ayos lang ha. Sa tingin mo mababalik ng sorry mo yung anak ko. Hindi. Kung sanang dumating ka kaagad, at inuna mo kami ng mga anak mo, edi sana buhay pa siya. Hindi rinig mo naman na kailangan ko ng tulong pero di ka dumating, parang nanghihinang sigaw ko sa kanya. Ang anak ko. Love, sorry? Paulit-ulit nito na sabi. Umalis ka na. From now on, we would act like a strangers. No Monet. Tatay pa rin ako ng mga anak mo. Umalis ka na. Pre, umalis ka na. Makakasama siya sa'yo. Don't order me around. I will stay. Matigas na sabi nito. Simon please umalis ka na. Parang awa mo na, kahit para sa akin na lang. Umalis ka na. End of flashback. Aba, tama lang pala na iniwan mo. Bonus na sabi niya, sa kamadiin na tinusok ang tinidor sa liempo sa kanyang plato. Siya ang nagpasok dito sa akin sa kumpanya niya. Sino ba ako para tumanggi? Hindi naman ganoon kataas ang pride ko, kailangan ko rin naman kumayad para sa mga anak ko, sagot ko sa kanyang huling tanong. Napatungo na lang ito saka kumain ng muli. Pauwi na ako ngayon at kasalukuyang pababa na ng tricycle, nang makita ko si Khalil na nasa labas buhat si Cadence at parang balisa. Natatawa akong lumapit sa kanya, at sinuntok sa braso ng mahina. Anyari sa mukha mo Khalil? Para kang natatae, biro ko sa kanya. Hindi nito magawang ngumiti sa akin, kaya nagtaka na ako. Napano ka? Natatawa pa ring tanong ko sa kanya. Kasi Zerina, kinuha ni Simon ang mga anak mo. Zerina ha? Saan dinala? Takti, hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Baka itago niya mga anak ko sa akin, hinding-hindi ko siya mapapatawad kung ganoon. Sa lugar niya ako, takot na sabi sa akin ni Khalil. Hindi ko na ito hinintay tapusin pa ang sasabihin niya, dahil dali-dali kong kinuha ang susi sa kamay niya, at pinaandar kaagad ang kanyang sasakyan sa garahe. Wala na akong pake kung habulin ako ng mga pulis, dahil sa overspeeding pero kailangan kong makuha ang mga anak ko kaagad. Mabilis kong pinark ang sasakyan sa labas ng lobby, walang pake kung bawal roon at saka dali-daling sumakay sa elevator. Pusa, baka apihin ang mga anak ko ng asawa ni Simon. Ano ba kasing pumasok sa kokote nun? Alam ko naman na alam niya ang lugar ko, at anytime niya pwede kuhanin ang mga anak ko, pero di pa rin ako nag-ingat. Hoy Simon Silvestre, ibalik mo ang mga anak ko. Katok ko sa kanyang pintuan nang makarating ako doon. Ilang doorbell pa ang ginawa ko, at bumukas din ang pintuan. Nang makita ko siya ay sinalubong ko siya kaagad ng suntok. Walang hiya ka, balak mo pa talaga kuhanin ang mga anak ko. Galit na sigaw ko sa kanya. Umiling-iling naman ito sa akin sa kahinela ako papasok. Easy ka lang Monet, hindi ko naman sila kukunin sayo. I just want to spend time with my kids, he chuckled. Tumawa ako sa kanyang sinabi. Paano kung saktan sila ng asawa mo ha? Di ko alam magagawa ko sa inyo nun. Sigaw ko sa kanya sa kasinuntok ulit siya sa mukha. Pinante ang black eye. Why would you even hurt them? Aniya, inikot ko ang mata ko sa kanyang sinabi. You have a wife and a child. Grow up. Inis na sabi ko sa kasinugod ang kanyang sala,
na parang wala namang nagbago sa loob ng 3 taon. Children correction, mapang-asar na Anya. Ha? Hindi ba isa lang ang anak niyo ng asawa mo? No, they are 3. The one is in heaven with his lolo Hawk, then the 2 is now here in my house, their names are Acheas and Stasi, mapaglarong Anya. Goodness. Pusa naman Simon, hindi ako nakikipagbiruan. Ibalik mo ang mga anak ko. Okay, easy. Tsaka ano bang pinagsasabi mo ha? You act like you are single. Oy, wake up. May anak ka na at asawa. Kitang-kita ni Khalil nung nasa grocery kayo. Sagot ko. A Harmoy and her son. Yun ba? Harmony. You mean his sister. Aish Luka, nagmukha ka tuloy siyo nga. Hiya akong umiwas ng tingin. Nakakahiya. O di yun. Edi wala kang asawa at anak. Nasa na sila Stasi? Ibalik mo na po ang mga anak ko sir, may nasabi ko sa huling salita. Boss ko pa rin naman siya. Mommy, why are you here in daddy's place? Nagtatakang sabi ni Stasi sa akin. Lumapit ako sa kanilang dalawa ni Acheas saka ko silang initian. Wala baby. I was about to fetch you. Tara na. I smiled. Umiling si Stasi habang si Acheas naman ay seryosong lumapit sa akin at kumapit. Ayaw ko pa mommy. Stay muna ako dito kay daddy. Masayang sabi ni Stas sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Okay, we'll go home first ni kuya ha. I'll fetch you later, sabi ko rito. Masaya naman itong hinalikan ako. Saka bumalik sa kanyang nilalaro. Binaling ko naman ang aking tingin kay Simon na nakangiti sa akin ngayon. Sinaman ko siya ng tingin, saka naglakad paalis. Kakasuhan ko talaga siya kapag naisipan niyang umalis patago. Nako lang.